President Trump embracing crypto, signing into law a landmark digital currency bill known as the Genius Act, which the White House says is poised to make America the crypto capital of the planet. May bagong batas si Pangulong Trump na maaring ito ay magpapasara sa iyong mga bank account, na maaring kontrolin ang iyong mga pondo sa iyong mga bank savings. Alam mo, maaari rin nilang kunan ng buwis ng diretso na hindi na ipapaalam sa iyo mula sa iyong bank savings. Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channels ng VTD Media Ministry. July 17, 2025, ang mga kinatawan ng Estados Unidos ay nagpasa ng panukalang batas upang lumikha ng isang regulasyon na bumabalangkas para sa US dollar cryptocurrency token na kilala sa tawag na stablecoin. Ipinadala ang panukalang batas kay President Donald Trump na inaasahan na ito'y malagdaan ng presidente para maging isang batas. Regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stable coins. This could be perhaps the greatest revolution in financial technology since the birth of the internet itself. Very confused about the Genius Act. I thought there was a deal made by the president to make sure that included was going to be the central bank digital currency. There'd be no possibility of a backdoor to get that. So where are we? What's happening today on July 17th in 2025 when no one is paying attention, no one's talking about it, everyone is in blind rage about the Epstein files, and I don't blame them. However, right now, what is being voted on today in Congress is the entire setup, groundwork, and entire infrastructure being laid to move from cash to digital currency. And the number one thing that is not happening today is a ban on a central bank digital currency. This means the ability for the government to take control of your digital bank account where all your money is and turn it off. And this is why I'm so upset and it's not being talked about. Steve, I was the only no vote on the rule last night. And Congress set a record last night and no one's talking about that either. This was the longest vote held open for a rule in history. And it finally shut down sometime around midnight. The ayes are 294 and the nays are 134. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. Ayon sa rosstory.com, tatak ng halimaw, babala ni Green para sa mga huling panahon bilang pagtutol sa pet bill ni Trump. Iminungkahi ni Congresswoman Marjorie Taylor Greene na ang crypto bill na sinusuportahan ni Pangulong Donald Trump ay maaring maging tanda ng katapusan ng panahon na hinulaan sa mga aklat ng apokalipsis. Ito ang tanong ngayon. Bakit itong Genius Act ng stablecoin na bagong batas sa crypto ni President Trump ay magdadala ng panganib sa mga huling araw? Alam niyo po ang sagot? Dahil ang Genius Act ay may backdoor na kakayahan para pasukin ang isang digital currency sa bangko. Ayaw natin ang central bank digital currency. Ayaw natin ng pamahalaan o administrasyon na maaaring magpasara ng ating bank account na basta na lang kukuhanan ng buwis ang ating pera sa bangko na walang kasunduan. Mabigat ito sapagkat maaari nilang alisin ang mga buwis na diretso sa ating mga bank account. Kanilang sinasabi na ang stablecoin ay mas mabuti kaysa CBDC dahil ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng pribadong partido at ang Kongreso ay ganap na walang jurisdiksyon sa pribadong partido. Kita mo kaibigan, pribadong mga kumpanya ang magpapatakbo at hindi
ang pamahala. Ang tumutukoy kung paano magiging matatag ang function ng pananalapi. Cointelegraph.com. Narito ang punto, mahal na kaibigan. Ang Genius Stablecoin Bill ay isang CBDC Trojan Horse. Sinipi ko mula sa artikulo. Ito ang sinasabi na pagtanto ng gobyerno na kung kontrolado nila ang stablecoin, maging kontrolado nila ang mga transaksyon pinansyal. Gamit ang sentralisadong stablecoin, ang ibig sabihin ng mga issuer ay maaari nilang i-freeze ang mga pondo na kahit kailan nila gusto. Kaya mga mahal kong kaibigan, sa teorya na kung ang isang pribadong kumpanya ay mayroong lugar para sa sistemang diskriminasyong panlipunan, katulad ng kung ano ang ginagawa ng ilang mga bangko sa kasalukuyan. Kaya kapag sinimulan na nila ang mga konserbatibong pamamaraang ito sa bangko, ito ay maglilimita sa iyong paggamit ng iyong sariling pananalapi. Isipin mo na lang ito na kapag magsimula ng krisis ng tatak ng hayop, ang gobyerno ay maaring pilitin ang mga kumpanya na higpitan ang pag-aaksis para sa mga individual na hindi sumusunod. Sabihin na natin na ito sa pamamagitan ng pagsamba sa parihong pamamaraan. It's changed since our last World Economic Outlook update in January. We're entering a new era as the global economic system that has operated for the last 80 years is being reset. Is being reset. I want to lay this out straight for you all. You never thought in your lifetime that the government would shut you down, would close your churches, would close your schools, would close your business. And that happened only a few years ago. But what is happening today is the groundwork is being laid, and it's all in the name of cryptocurrency and stablecoin. But it is the entire regulatory process to switch us from cash to a cashless society, to digital currency that can be controlled by the federal government. And there will be no ban on a central bank digital currency. There will be no way to protect your ability to fully control your digital currency in the future. And I'm voting no to this today. I don't know if there'll be any other no votes on the Republican side, but I'm voting no to this because I'm a Christian and I've read the Bible. Pagtukoy na sinipi mula sa mga aklat ng Apokalipsis, si Representative Green ay nagpahiwatig na kung ang panukalang batas na tinatawag na Genius Act ay hindi tahasang ipinagbabawal ang digital currency mula sa inisyo ng Bangko Sentral. Ito ay maaring humantong sa pagkawasak ng mundo. Sinabi ni Representative Marjorie Taylor Greene, hindi ko ginawang bumuto para dito dahil ang tanging paraan upang garantiyahan ang pagbabawal sa isang digital currency ng Bangko Sentral ay sa pamamagitan ng batas. Ang mambabatas mula sa Georgia ay binanggit ang Apokalipsis 13:17 na nauukol sa bawat tao na anuman ang kayamanan o katayuan ay dapat may tatak ng hayop, isang metapora ng kasamaan at nauugnay sa 666 ayon sa mga headline. Nagtatanong lang ako, kaibigan, bakit nais nilang i-centralize ang mga kayamanan at kapangyarihan? Mayroon bang babala na isa ito sa mga tanda para sa katapusan ng panahon, ang pagmumonopolyo ng kayamanan at sentralisasyon ng kapangyarihan? Meron po. Ayon sa mga aklat ng education, ang sentralisasyon ng kayamanan at kapangyarihan, ang malawak na kombinasyon para sa pagpapayaman ng iilan ngunit sa kapinsalaan ng marami, ang kombinasyon ng pinakamahirap na uri para sa pagtatanggol sa kanilang mga interes, ang diwa ng kaguluhan at pagdanak ng dugo, ang pagpapalaganap ng parihong aral sa buong mundo na hahantong sa revolusyon na kagaya sa digmaang Pransis. Ang lahat ay may posibilidad na isali ang buong mundo sa pakikibaka, katulad na kung saan nagpangatal sa Chestang, Pransya. Kapag nakita na natin ang sentralisasyon ng kapangyarihan at kayamanan at ang pagmumonopolyo sa pananalapi, alam na natin na ang krisis para sa tatak ng hayop ay malapit na.
Kahit ang CEO ng BlackRock, ginawa nito na napakalinaw kung ano ang kanilang magiging agenda at ito ay perpektong nakaugnay sa Apokalipsis 18 kung sino ang kumukontrol ng mga mangangalakal sa mundo. Ito ay ang sistema ng kapapahan, ang Antikristo. At dahil ito ay malinaw na ang CBDC, ang stablecoin, ay hahantong at magtatagpo ang lahat sa iisang puok ng pagkaalipin. At ito ang perpektong katuparan ng Apokalipsis 18:13. Cinnamon, pampalasa, kamangyan, mira, insenso, alak, langis, magandang uri ng harina at trigo, mga baka, mga tupa, mga kabayo at mga karwahe, at mga alipin sa makatuwid ay mga kaluluwa ng tao. Nakita niyo na, napakalinaw na aalipinin nila ang kaluluwa ng mga tao. At sino ang sa likod ng lahat ng mga ito? Privatized banker? Maging sa gobyerno? Sino ang humahatak ng string nito? Ayon sa propesiya, ito ay ang sistema ng kapapahan. Ayon sa Apokalipsis 18:3, na ang mga mangangalakal ay nasa ilalim ng kontrol ng simbahan ng Babylonia, ang sistema ng simbahang Romano Katoliko. Sila ay sumisigaw. Nais nila ng bagong sistema ng ekonomiya. At dahil kailangan ng bagong sistema ng ekonomiya, bawal ka nang bumili at magtinda. Mga kapatid, tunay ang panahon ay malapit na. Ang mga tanda ay nangyayari na saan mang dako ng mundo. Ang inihintay na lang natin ay ang pagpapatupad ng tatak ng hayop, ang huwad na Sabat na siyang araw ng linggo. Si Jesus ay nasa mga pintuan na. Si Jesus ay nais nang bumalik at makasama tayo doon sa langit na bayan. Ang tanong, handa ka na ba upang siya ay salubungin? Na makikita at pagmasdan itong Diyos na dumarating sa mga alapaap at masasabi mo, ito ang Diyos na matagal na naming hinihintay. Mga mahal na kaibigan, patuloy lang tayong magsihanda, gumawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Patuloy tayong mag-aral ng mga katotohanan dito sa Biblia, ng mga propesiya, historya, at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.